Naging mabait sa'kin ang buong Section A kahit puro sila kalokohan. Meron din naman akong nakakaaway bukod syempre kay Kiefer at Yuri. Si Eman noon dahil pinakialaman ko yung gamit niya. Mabilis din naman kaming naging okay dahil sa pagtulong namin sa resto nila. Si Felix dahil syempre sa nangyari kila Aris at Percy. Naging ayos din kami nang tulungan ko siyang makabalik sa basketball team. Si Blaster nang minsan kaming magkapikunan sa group activity pero nabawi din agad. Yon. Si Mayo dahil doon sa lintik na kapor at parkour at dahil din syempre sa pagtangkang paghalik sa akin ni Kit. Seloso eh. Naging okay din kami matapos ko siyang suntukin. At ngayon, mukhang meron akong bagong kaaway. Kontra sa akin at parang may sama ng loob. Pero hindi ko alam na aabot kami sa ganito. Kailan mo balak sabihin sa amin ang tungkol sa inyo? Tuloy-tuloy na tanong ni Josh. Tungkol saan? Tanong nila Edrix halatang naguguluhan. What are you talking about? Balik na tanong ni Yuri sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko kung alam ba ni Josh yung tungkol sa engagement namin. Impossible. Paano niya malaman yun? Sinugurado namin na walang makakaalam nun. Unless na lang. Kung narinig ko kayo eh. Tumayo siya at tumingin sa akin bago ibalik kay Yuri ang paningin. Kailan niyo sasabihin sa lahat na engaged na kayo? Ano? Totoo ba yun? Kailan pa? Niloloko niyo ba si Kiefer? Sunod-sunod silang nagtayuan at agad na nagpalipat-lipat ng tingin sa amin ni Yuri. Hinihintay kung may sasagot kahit isa sa amin. Kingi na naman. Tinignan ko si Josh na may pakikiusap pero inirapan lang niya ako. Ano bang nagawa ko sa kanya? Bakit ganun na lang ang galit niya sa akin? Sobra ba akong nakagulo sa section nila para magalit siya sa akin ng ganito? Ano? Wala bang sasagot sa inyo? Galit na tanong ni Felix. Hindi ako makasagot. Wala akong maisip na sabihin. Kasi totoo yun. Totoo yung engagement na yun pero pinili naming ilihim sa kanila. Kiefer, wala ka man lang bang sasabihin? Inis na tanong ni Rory sa kanya. That engagement is a deal between their family. JJ and Yuri has nothing to do with it. End of discussion. Mahinahong sagot niya. Siyempre alam mo. Pwede ba namang hindi? Sarcastic na sabi ni David. Agad siyang tinignan ng masama ni Kiefer. Humakbang siya palapit kay David kaya naman. Agad akong pumagitna. Kiefer, tumigil ka. Don't you dare talk to me like that. You think I'm stupid? Galit na bunton niya. Kay David. I know what you're doing behind us. I know you're working for Percy. Ano? Galit na sigaw ni Felix at agad na lumapit kay David. May contact ka kay Percy. Totoo ba yun? Tangina. Ano pang hindi namin alam? Galit na sabi ni Drew. Bakit hindi ikaw ang sumagot niyan? Sigaw sa kanya ni Denzel. Akala mo ba? Hindi namin alam na nagsusugal ka na naman? Wala kang paki sa bagay na yon. Unahin mo yung asawa at anak mo na hindi mo naman kayang panindigan. Agad na lumipad ang kamao ni Denzel sa muka ni Drew. Pumagit na si Mayo sa kanila para awatin sila. Nagkakagulo na naman sila. Kanya-kanya ng awat sa mga nag-aaway. Nayakap lang ako. Kay Kiefer na pilit nakikipagtalo kay David kasabay ni Felix. Huwag ka nga magmalinis. Baka nakakalimutan mo yung mga pinaggagawa mo. Sigaw ni David kay Kiefer. Hindi na nagpaawat ang hari at tuloy-tuloy na lumapit kay David para makipag suntukan. Napunta ko sa gitna. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat sila gulo na naman. Kanya-kanya ng gulo at awat. Ganun na lang ang panlulumo ko. Kasalanan ko to, wala nang dapat ibang sisihin dito. Kundi ako. Hindi naman sila magkakaganito kundi dahil sa akin. Kasalanan mo to. Umalis ka na sana sa section namin nung may pagkakataon ka pa. Galit na sisi sa akin ni Josh.
Kay kasalanan ko. Gusto kong sumagot sa kanya. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga pinag. Sasasabi niya. Pero wala akong ibang nagawa kundi ang tignan siya habang kusang. Bumabagsak ang luha ko. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si JJ. Galit na sigaw ni Sin bago sumugod. Kay Josh. Nagsusuntukan na rin silang dalawa. Pinilit ko silang pigilan pero tinulak lang. Nila ko palayo. Napaluhod na lang ako sa panlalambot. Tama na di. Halos wala nang lumalabas na boses sa akin pero kailangan ko silang patigilin. Tama na. Please. Wala pa ring nakikinig. Huminga ako ng malalim para pigilin ang pag-iyak ko. Umayos. Ako nang tayo para makita silang lahat. Kailangan na nilang huminto. Tama na. Huminto na kayo. Tumigil na kayo. Sigaw ko pero wala pa ring pumapansin sa akin. Utang loob. Tama din eh. Buong lakas kong sigaw. Unti-unti at paisa-isa tumitigil sila at humaharap sa akin. Pinunasan ko ang mga pisni kong basang-basa pa rin ang luha. Tignan nyo nga yung mga sarili nyo. Sabi ko at tinignan sila. Ang babaw ng mga pinag-aawayan nyo. Hindi mo kasi naiintindihan. Mahinahong sabi ni Felix pero bakas pa rin ang sama ng loob. E di ipaliwanag mo. Ipaintindi mo. JJ. Sorry kung nadamay ka pa sa gulo namin. Agad kong pinutol ang sasabihin ni Yuri. Hindi. Kung tutuusin tama si Josh. Ako. Yung dahilan kaya kayo nagkakagulo. Hindi ganun yun. Pilit ni Calix. Ayan po sila. Sigaw ng kung sino. Napatingin kami sa flashlight na palapit sa amin. Pinatay yon ng may hawak ng makitang maliwanag naman dahil sa bonfire. Naging dahilan yon para makita namin. Kung sino sila? Si Sir Alvin kasama ang 2 organizer at 2 taga-section iinayos ko. Ang sarili ko dahil baka mahalata nilang nagkakagulo kami. Section A. Anong nangyayari dito? Mahinahong tanong ni Sir Alvin. Walang nagtangkang sumagot. Kanya-kanya ng iwas. Si Yuri lang ang malakas ang loob. Na lumapit sa kanila. Ilang siyang humiti at naghimas ng batok. Kay kaunting kaguluhan lang po. Alam niyo na kaunting kulitan tapos may nakapikunan. Palusot niya. May nagsabi sa amin na nag-aaway-away daw kayo. Sabi ni Sir Alvin at tinignan. Kaming lahat. Tumingin sa amin si Yuri na halatang nang hihingi ng tulong. Hindi namin alam ang isasagot sa kanila. Mukhang nahalata ni Sir Alvin ang problema. Humarap siya sa 2 taga-section A. At sa 2 organizer. Mukhang wala naman tayong dapat ipag-alala. Kaunting kaguluhan lang naman. Paliwanag ni Sir. Pero Sir, nag-aaway talaga sila kanina. Kanya-kanya ng suntukan. Pilit nung isa ng section A. Ito pala ang nagsabi sa kanila. Paano naman nila nakita yun? Wala naman akong nakita. Na may ibang tao kanina. Buti pa. Mauna na kayo. Maiwan muna ko dito para kausapin sila at linawin yun. Suggestion ni Sir. Kahit nag-aalalangan, pumayag pa rin yung organizer at taga-section umalis sila. At naiwan nga si Sir Alvin. Nang masigurong malayo na sila, hinarap na niya kami at seryosong tinignan. Explain what happened. Utos ni Sir kay Yuri. Nagkapikunan lang po talaga. Naglalaro kasi kami kanina. Kamot batok na paliwanag. Niya kay Sir. Tinignan niya kaming lahat at sakin huminto ang paningin niya. Napalunok na lang ako. Kasabay ng pagyuko. Alam kong mukha akong ewan dahil nga kakaiyak ko lang. Mabuti pa magligpit na kayo at matulog. Itapon niyo yung mga bote ng alak. Utos ni Sir habang nakaturo sa mga basyo ng bote na pinag-inuman nila. Buti na lang at si Sir lang ang nakakita nun. Kung nagkataon na isa sa mga organizer. Yun, baka nalintikan na kami. Tumulong ako sa paglilinis. Naging ilag sa akin ang iba at meron namang hindi ako tinitignan.
Kahit hindi pa kami tapos maglinis pero pinili kong bumalik sa tent ko. At kumuha ng gamit. Gusto ko nang maglinis ng katawan. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam ko. Patakbo. Akong nagpunta sa sihi, yun nga lang mahaba ang pila. Nice. Napilitan akong makipila. Pero sa bawat oras na nagtatagal ako dun, pakiramdam ko. Bumibigat lalo ang loob ko. Sa nalaman nila na yon, alam kong iiwasan na nila ko. Pakiramdam nila niloloko ko yung dalawa. Engaged na ako pero nagawa ko pa ring makipaglandian sa iba. Ang tanga-tanga ko. Kasi, pumayag pa ako sa engagement na yan kahit hindi naman talaga ako sigurado sa. Nararamdaman ko. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa gilid ng mata ko. Agad kong pinunasan yun bago pa bumagsak. Tutu. Nagkakagulo talaga sila kanina. Papatingin ako sa unahan ng pila. Ang lakas kasi ng boses nito, ang lakas din maka. Agaw ng eksena. Nagsusuntukan sila. Hindi nga lang namin maintindihan mga sinasabi nila. Bigla na lang akong kinutuban sa narinig ko. Bakit parang kami yung pinag-uusapan? Nila. Bahagya akong nagtago sa likod ng babaeng nauuna sa akin. Tinuloy ko ang pakikinig sa pinag-uusapan nila. Ano pa bang aasahan mo sa seksyon nila? Sagot ng kausap niya. Ang gagwapo sana. Mga basagulero lang. Sinabi mo pa. Sayang nga si Grace. Dun pa napunta sa boyfriend niya. Wala naman saysay yun. Alam kong si Denzel ang tinutukoy nila. Sanay na ako sa mga tsismoso at tsismosa. Pero kapag pala kaibigan mo na yung pinag-uusapan, maiinis at mainis ka. Ano ginagawa nung nag-iisang babae sa seksyon nila? Eh di wala. Umiiyak sa gitna. Kasi nga hindi maawat yung mga classmate niya. Akala niya siguro masarap mapunta sa seksyon na yun. Hindi niya alam, impyerno yun. Bahagya silang nagtawanan. Kahit gusto kong magpatol, wala naman akong gana. Masyadong mabigat ang nararamdaman ko ngayon para makipag-away pa. Tiniis ko ang tsismisan ng mga babaeng nasa unahan. May ilang minuto pa akong nakapila doon bago tuluyang makapasok sa loob para mag-shower. Ayaw pa rin tumigil ng usap-usapan. Nag-uumpisa na akong marindi. Nagpapantig na ang tenga ko. Meron na ring dagdag bawas ang kwento nila na hindi ko alam kung saan. Galing. Kingina. Sismis pa. Natapos ako sa pag-aayos at lumabas na. Agad na tumahimik ang mga nagsitsismisan. Kwaring patay mali siya. Ngayon deadma. Nagtuloy na ako sa labas. Mabigat ang bawat hakbang ko. Para bang ayaw pang bumalik ng katawan ko sa site namin. Hindi pa ako nakakalayo sa CC nang mapahinto ako. Meron kasing nuno sa punso, may taong nakaupo sa batuhan malapit sa kinatatayuan ko. Nang maramdaman niya ang presensya ko, saka lang siya tumingin sa akin. At agad na tumayo. Meron na akong clue kung sino siya kahit madilim sa kinatatayuan niya. Naglakad siya. Palapit sa akin kung nasan ang liwanag. Hindi ako nagkamali nang makita ko ang malungkot niyang muka. Jay. Sorry sa nangyari kanina. Sabi ni Yuri sa akin. Umiling ako. Hindi ka dapat mag-sorry. Kasalanan ko naman talaga. Hinawakan niya ang kamay ko. Jay. Let go of her hand. Agad kong binawi ang kamay ko. Nakaramdam ako ng takot sa nagsalita na yun. Sabay. Kami ni Yuri na tumingin sa kanya. Sa galit ngunit pilit humihinahon na si Kiefer. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Bahagyan niya akong hinila papunta sa likod niya. Yes, they knew already that you're engaged, but that doesn't mean that you have the right to hold her hand in front of me. Maotoridad na sabi niya. Napayuko na lang ako. Nahihiya ako kay Yuri. Siya dapat ang gumagawa nito dahil ang fan ko. Pero iba ang gumagawa dahil hindi siya ang mahal ko. She's not your property. Buong tapang nasagot ni Yuri. She is mine. Nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan nila. Ayoko ng away, masyado na akong pagod. Pilit kong hinatak ang kamay ni Kiefer. Bumalik na tayo.
Halos pabulong kong sabi. Nagpalitan muna sila ng matalim na tingin. Para silang nag-iispadahan sa mga tinginan nila. Huwag kang gigitna. Masasaksak ka. Kay Kiefer. Tawag ko. Akala ko matagal pa ang gagawin nila na yon. Buti na lang at nagkusa din siyang naglakad paalis. Nakasunod ako sa kanya habang nakahawak pa rin ang kamay niya. Sa'kin. Sinubukan kong tignan si Yuri pero parang may side view mirror itong si Kiefer. Bahagyan niyang hinila ang kamay ko bago ko pa man makita ng maayos si Yuri. Hanep! Wala akong masabi. Nang makalayo, buong lakas kong binawi ang kamay ko sa kanya. Agad niya akong tinignan ng masama. Bakit kailangan mong gawin kay Yuri yon? Pilit kong pahinahon na tanong. Now you're concerned to him. Sarcastic na tanong niya. Concern naman talaga ako sa kanya. Ang sakin lang nagkakagulo na nga tayo. Pwes wag siyang makigulo. Pasigaw niyang putol sa sasabihin ko. Napatigil ako at takang nakatingin sa kanya. Alam kong galit siya pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang sumigaw. Ano bang problema mo? Inis na tanong ko. Wala. Bumalik na tayo. Mahinahong sagot niya sa akin at naglakad pabalik sa site. Naiwan akong nakatingin lang sa kanya. Malakas na naman siguro ang tama niya sa utak. Bumalik na rin ako sa site namin. Naghahanda ng matulog yung iba pagdating ko. Merong nagliligpit pa rin at meron namang nag-uusap. Para akong biglang hindi nag-exist. Wala pumapansin sa akin. Dumiretso ako sa tent ko at pinili na lang matulog. Hindi ako sigurado kung tatabi pa rin sa akin si Sin, nayakap ko na lang ng mahigpit si Snorlax. Naiiyak ako sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Kasalanan ko kasing lahat to. Kasalanan ko kung bakit nagkakaganito sila. Kung nag-isip lang kasi bago. Nagdesisyon. Walang utak, JJ. Dala ng sobrang bagot at kakaiyak, kusa na lang akong nakatulog. Bahagya akong nagising nang maramdaman kong may yumakap sa akin. Si Sin ang unang pumasok sa isip ko kaya hinayaan ko na lang siya. Bumalik na lang. Ulit ako sa pagtulog. Kung pwede lang sana hindi na ako magising para matapos na. Ang problema, hindi pa nagtatagal ang tulog ko. Pakiramdam ko mga 2 o 3 oras pa lang nang magising ulit ako. May naramdaman akong mainit na hangin sa batok ko. Mahigpit din. Ang yakap sa akin ni Sin, wala na rin si Snorlax na kayakap ko kanina. Pinilit kong umikot para tignan si Si at baka ginagawa na naman niyang dantayan sa binti niya si Snorlax. Nanlaki ang mata ko nang makita ko sino ang nakayakap sa akin at natutulog sa tabi ko. Hindi kasi Sin. Kinagat ko ang labi ko bago pa ako mapasigaw ng malakas. Buwisit kasi. Anong ginagawa ng hari ng mga ulupong dito sa tent ko? Tinapik ko siya sa braso para gisingin pero walang talab yun. Balak ko na sana siyang hampasin ng malakas pero tumigil din ako agad. Ngayon ko na lang ulit kasi napag masdan ng maayos ang mukha niya. Bakit mukha kang mabait kapag tulog? Bahagya kong pinindot ang matangos niyang ilong. Walang naging reaksyon ang katawan niya kaya napangiti ako. Matagal ko pang sinuri ang bawat kanto ng mukha niya. Ang kinis niya, nahiya yung pores sa mukha ko. Tinagyawat ka din kaya? Parang mahihiya yung pimple tumambay sa mukha nito. Ako kasi pa isa-isa pero ang laki-laki. Buti na lang hindi nagmarka ng malalim sa mukha ko yun. Minsan ko lang siyang nakita ng pagpawisan husto. Pero sa halip na amoy pawis, mabango ang naamoy ko. Hindi kaya pabango ang mismong pawis nito. Napatingin ako sa kilay niya. Naalala ko nang sinulatan ko ng marker ang mukha niya. Kinapalan ko yung kilay niya. Kusang tumaas ang kamay ko para abutin ng mukha niya. Ginamit ko ang daliri ko para hawakan at sundan ang guhit ng kilay niya. Bumama ang daliri ko papunta sa ilong niya at bumagsak yun sa labi niya. Daig pa ng labi niya yung sakin, mapula at manipis. Ilan na kaya ang nahalikan niyan? Hindi ko. Inalis ang daliri ko sa mga labi niya. Ang lambot nun at parang alaga sa lip balm.
Nakaramdam bigla ng lungkot at parang kirot sa puso ko. Pag naiisip ko yung mga naranasan niya, nalulungkot ako. Sana andun ako sa tabi niya nung mga panahon na yon. Handa akong damayan siya. Ginamit ko ang mga kamay kong dantayan sa pisngi ko para mas matignan ko pa ng husto ang mukha niya. Huminto ang paningin ko sa talukap ng mata niya. Naalala ko yung tingin niya, yung nakakamatay at feeling mo aatakihin ka na lang sa puso kapag natignan ka ng matagal. Cold din siya tumingin minsan at parang mag-ielo. Ka na lang sa pwesto mo. Pero ang pinakagusto ko yung titig niya na parang pinapadalhan ako ng message gamit ang isip, may meaning na tingin. Ang bangis nun. Pero hindi ko na-receive. Paano ka magmahal, Kiefer? Bulong ko para hindi siya magising. Ako. Hindi ko. Alam. Ngayon ko palang kasi naramdaman to. At hindi ko alam na ngayong mararamdaman ko to, may masasaktan din pala ako. Parang hindi ko na kaya kapag nawala ka sakin. Dagdag ko. Napatingin ako sa labi niya at parang kusa akong namagnet noon. Unti-unti akong lumalapit sa kanya. Tulog ka naman kaya hindi mo to malalaman. Kaunti na lang at mawawala na ang pagitan ng mga labi namin nang mapahinto ako. Napansin ko kasi ang labi niya ay parang gumagalaw-galaw. Tinitigan ko pa yun at kita na parang umunguso siya. Gising. Kiefer. Tawag ko sa kanya. Hinintay ko kung gagalaw siya pero hindi. Tinignan ko din ang labi niya pero hindi na. To gumagalaw. Tinitigan ko siya ng matagal hanggang sa makumpirma ko ang hinala ko. If you will kiss me, do it now. Sabi niya na parang namamaos. Napangiti ako at agad siyang hinampas ng malakas sa braso. Dumilat siya at inis na. Tumingin sa akin. Impakto ka. Anong ginagawa mo dito? Inis na bulong ko. Di matutulog. Bored niyang sagot. Bakit dito? Bigla siyang umiwas ng tingin at parang nanahimik. Kundi dahil sa kaunting liwanag. Galing sa bonfire na tumatago sa tent ko, hindi ko mapapansin ang pamumula ng pisngi niya. Si Kiefer nag-blush. Weh! Namimiss na kasi kita. Halos pabulong niyang sabi. Kusa na lang akong napangiti sa sinabi niya. Kung alam mo lang. Namimiss ko na rin. Siya. Kahit araw-araw naman kaming nagkikita, pakiramdam ko ang layo-layo niya. I miss you too. Sabi ko. Umiti siya sa akin at niyakap ako. Please. Kahit ngayon lang. Let me kiss you. Passionately. Bahagya akong natawa. Para kasi siyang nagmamakaawa. Magsasalita na sana ako nang makarinig kami ng kaluskos sa labas. Para bang may tao na naglalakad. Humiwalay sa akin si Kiefer at sumenyas ng tahimik. Sa diliri niya. Nagnod naman ako agad. Bahagya niyang binuksan ang tent at sumilip. Medyo matagal siya doon kaya kinutuban. Ako na may tao nga na naglalakad sa site namin. Pero sino? Biglang binuksan ni Kiefer ang zipper ng tent at tuluyang lumabas. Nagsuot siya ng sinelas at naglakad palapit sa duyan ni Yuri. Para siyang may hinahanap pero nang hindi makita, agad siyang bumalik. That is Yuri. Wala siya sa duyan at wala din ang cellphone niya. Sabi niya sa akin. Saan naman siya pupunta? Tanong ko at agad na kinuha ang cellphone ko. Tinignan ko ang oras at nakita kong 12:14 minuto death na. Saan naman siya pupunta ng ganitong oras? Lumabas ako ng tent at akmang gigisingin yung iba pero hinawakan ako ni Kiefer sa braso. Bakit? Susundan ko si Yuri. Sabi niya at parang may iniisip. Sasama ako. Sabi ko pero agad siyang umiling sa akin. Sasama ako. JJD. Sige na. Pagpipilit ko. Kahit labag sa loob, napilitan siyang pumayag kasabay ng pagbuntong hininga. Ibinalik ko ang cellphone sa bag ko at kumuha ng jacket na Gigi hood. Kung saan namin susundan si Yuri. Hindi namin alam. Marahan ang bawat hakbang. Parang ninja at dapat walang makakita. Nagkukubli sa dilim at halaman. Kailangan walang makapansin.
What are you doing? Tanong sa akin ng hari. Tinignan ko siya sa tabi ko. Nakatayo siya kung saan madali siyang makikita ng kung sino. Samantalang ako, malaninja sa pagtago. Huwag ka tumayo dyan. Baka may makakita sa'yo. Camouflage man. Jay. It's midnight. Tulog na lahat ng tao. May point siya doon. Sino nga namang gigising ng ganitong oras except sa amin? Saang? Lupalop ba kasi ang punta nung Yuri na yon? Napatingin kami sa hall nang makakita kami ng liwanag. Maliit lang yon at mistulang. Galing sa maliit ng flashlight. Meron din tila salamin na nag-reflect sa liwanag. Gumalaw yung ilaw at dun lang namin nakita kung ano yon. Galing sa cellphone ang liwanag at yon ang hawak ni Yuri para liwanagan ang daan niya. Samantalang salamin naman niya ang mukhang nag-reflect sa ilaw kanina. Ayon si Yuri. Bulong ko at akmang susundan siya pero hinawakan agad ako ni Kiefer. Bakit? Masyadong malapit. Hintayin mo siyang makalayo. Ginawa ko naman ang sinabi niya. Daming alam nitong hari ng mga ulupong. Kusa din. Siyang lumakad nang masiguro niyang okay na ang distansya namin. Dumiretso siya sa likod ng hall kaya dun din ang punta namin. Isa lang ang naiisip. Kung pwede niyang puntahan doon. Yung palaisdaan kung saan may tulay papunta sa gazebo sa gitna nun. Hindi nga ako nagkamali, hindi pa kami nakakalapit nakita na namin si Yuri at si Ella. Napatingin ako kay Kiefer pero wala siyang reaksyon. Mabilis siyang humanap ng pwede naming pagtaguan malapit sa pwesto nila. Sa makapal na halamanan ako pilit pinapwesto ng kumag. Samantalang siya nakatayo sa likod ng puno. Tinignan ko sila Yuri pero mukhang walang nagsasalita sa kanila. Ano bang kailangan mo? Pambasag ni Yuri sa katahimikan nila. Alam ba ni Aris? 2. Umiling si Ella. Gusto lang talaga kitang makausap. Para saan? Yuri deserves to know the truth. Ella. Eto na ba yung pinag-uusapan nila ni Mika sa banyo? Magkikita daw sila. Ibig sabihin, eto ngayon. Pero ano yung truth na yon? Tungkol saan yon? Nangangati din. Akong malaman kung ano yon. Halo-halong pag-aalala at pangamba ang nararamdaman ko. Hati din ang isip ko kung dapat ba kaming makinig sa pag-uusapan nila. Malaking bahagi ko ang nagsasabing umalis na at wag makinig. Kakaiba din ang kutob ko. Socialing instinct. About what? Hindi ba pwedeng pagbalik na lang natin sa school to? May halong inis. Sa tinig ni Yuri. Inayos niya ang salamin sa mata. Naiintindihan ko siya. Sino ba naman kasi ang matutuwa makipagkita ng 12? Kahit ako yata mababadrip nito. Dapat nga natutulog ka na eh. Yuri. Pasigaw na sabi ni Ella. Listen to me. Mahalaga nang malaman mo to. Hindi nagsalita si Yuri at hinintay ang sasabihin ng kausap. May ilang beses na yumuko si Ella at pinaglaruan ang mga daliri. Halata din na hindi siya mapakali. Mahal mo na ba talaga si JJ? Tanong niya. Teka. Napabuntong hininga si Yuri at kita ko ang pagpipigil niya ng inis. Kuwari din siyang tumawa. You asked me to meet you for that. Please answer it, T. Pakikiusap ni Ella. Yes, I do. Proud na sagot ni Yuri. Tumingin ako kay Kiefer pero nasa dalawa din ang tingin niya. Kahit nasa kanila ang atensyon niya, hindi naman niya maitatago sa akin ang pagkuyom ng kamao niya. At kung wala ka na sasabihin, aalis na ako. Dagdag niya at akmang lalakad paalis. Yuri! Muling tawag ni Ella at kasabay nun ang pagtulo ng luha niya. I'm sorry. Huminto si Yuri ngunit hindi humaharap sa kanya. Hindi ko maintindihan, naguguluhan ako sa inaasta ni Ella. Bakit siya humihingi ng sorry? Dahil ba sinaktan niya si Yuri? Dati. Para saan yun? I lied, no. We lied to you. Umiiyak na sabi ni Ella at unti-unti humarap si Yuri.
Oh, what are you talking about? Kinausap ako ng mommy mo. Sabi niya layuan daw kita at hindi siya papayag na magkaroon tayo ng relasyon. Paliwanag niya habang patuloy sa pag-iyak. I don't understand. Nalilitong sabi ni Yuri. Sabi niya hindi daw ako bagay sa'yo. Sabi niya kung hindi daw kita titigilan hindi daw makakatuntong ang pamilya ko sa Korea. Natakot ako Yuri. I don't get it. Cut the chase, Ella. Galit na sabi niya. Ikaw ang totoong minahal ko, hindi si Kiefer. Shoot ang names. Parang may kung anong sumuntok sa dibdib ko. Ganun na lang ang bigat ng pakiramdam ko. Unti-unti kong tinignan si Kiefer. Nakatalikod na siya sa dalawa at nakasandal sa puno habang nakayuko. Hindi ko makita ng maayos ang reaksyon niya pero ramdam ko ang galit niya. Sarado pa rin ang kamao niya. Gusto ko siyang lapitan at kausapin pero hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Ngayon alam ko na ang lalim ng galit niya kay Yuri. Muli kong tinignan yung dalawa. Walang nagsasalita, patuloy sa pag-iyak si Ella at halata ang pagkabigla kay Yuri. Kaya pala ganun ang salita ni Ella nung andun siya sa kwarto ko. Bang concern pa rin siya kay Yuri kasi pala ganun. Hindi ako makapaniwala. Sobrang gulo ng nangyayari. Ano ba talaga ng totoo? Ilgirve? Tanong ni Yuri. Ilgirve, are you saying this to me now? Bakas ang panlulumo sa boses niya. Yuri T. Sambit ni Ella. Usotsuki. Galit na sigaw ni Yuri. Usotsuki. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Kahit si Ella nalito rin sa nga binibitawan niyang salita. May ilang beses na suklay ni Yuri ang buhok niya. Paikot-ikot din siya sa kinatatayuan na para bang sobrang lito ng lito. Hinubad din niya ang salamin at hinawakan ang sentido. Hindi ko maintindihan. Yuri. Lumapit si Yuri sa kanya at dinuro siya. Urusay. Urusay katumbas equals shut up. Hindi ko maintindihan. Sigaw ni Ella sa kanya. Hindi ka nag-iisa. Minumura ka ata. Huminga ng malalim si Yuri at pilit pinahinahon ang sarili. May ilang beses din niyang tinakpan ang muka. Bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi noon? Mahinahong tanong niya kay Ella. Bakit ngayon nga lang? Anong dahilan? Dahil natakot ako. Alam mo namang naghihirap kami, di ba? Kung hindi makakabalik si Apa sa Korea, wala na kami. Paliwanag ni Ella at pilit pinunasan ang mga luha. Kaya pinili mo kong saktan? Tanong niya at huminga ng malalim. Tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Yun ang totoo. Alam din ni Kiefer yon. Kinausap din siya ng mommy mo. At sinabi ko din sa kanya nung araw na binugbog ka niya. Automatiko akong napatingin kay Kiefer. Sa pagkakataon na to, nakatingin na siya sa ibang direksyon. Nakapamulsa at parang malalim ang iniisip. Alam mo, pabulong kong tanong. As I don't want to talk about it, T. Mabilis niyang sagot at nagbuntong hininga. Bigla na lang nagbalik sa isip ko yung pinag-usapan namin ni Sin, kung nakita na ba niyang nagalit si Kiefer. Flashback. Si. Tawag ko sa bata ng kumag. Sagot niya habang patuloy sa paglantak ng ice cream. Nakita mo na ba nang magalit si Kiefer? Yung as in, galit na galit. Tanong ko sa kanya. Siya kasi tong mas matagal na nakasama si Kiefer, kaya hindi ko maiwasan na hindi itanong sa kanya. Naman. Maraming beses na. Sagot niya. Talaga? Pero yung hindi ko makakalimutan yung nagalit siya ng sobra kay Yuri. Sabi niya at huminto sa pagkain. Umayos din ako ng upo para makaharap sa kanya ng maayos. Ano nang nangyari? Hindi namin alam yung dahilan. Basta galit na galit siya at ayaw tigilan ng suntok. Si Yuri. Si Ella naman iyak ng iyak noon at panay ang awat sa kanila. Paliwanag
Nya. End of flashback. Yun ang tunay na dahilan. Galit na galit si Kiefer dahil hindi pala siya ang mahal ni Ella. Kasi Yuri na naman ang gusto ng babaeng nagustuhan niya. Parang hindi ko na kayang makinig pa. Gusto ko nang umalis pero ayaw naman gumalaw ng katawan ko. Muli akong napatingin sa kanila nang marinig kong isigaw ni Ella ang pangalan ni Yuri. Tama na. Pasigaw na sagot ni Yuri. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Para kasing may kumikirot sa puso ko habang pinapanood sila. Habang nakikita kong apektado sila ng lahat ng nakaraan. Kasi wala na dapat. Sagutin mo tanong ko. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Galit na tanong niya. Dahil hindi ko na kayang itago to sa'yo. Ang tagal kong umasa na. Kakausapin mo ko ulit, hinintay ko yun. Pinunasan niya ang luha niya sa pisngi. Kaya nga umalis ako sa sections para makakilos ng maayos at makagawa ng paraan. Para makausap ka. Pero nilayuan mo ko. Dahil wala nang dahilan para lapitan pa kita. Nakay-Kiefer ka na. Girlfriend ka na ng kaibigan ko. Huminga siya ng malalim. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yon? Kung ilang beses kong hiniling na sana ako na lang si Kiefer. Halos patayin ko yung sarili ko sa King's Ground. Bumagsak ang mga luha ni Yuri. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ko sa itsura niya. Ngayon, ramdam kong gusto niyang ilabas lahat ng galit niya kay Ella mula noon. Sobrang sakit. Tinuro niya ang puso niya. Binago ko yung sarili ko. Naging ibang tao ako sa pagbabakasali na pipiliin mo din ako. Pero hindi pa din. Kasi si Aris naman ang ginusto mo. I'm sorry, Yuri. Sorry. Mapait siyang tumawa. May nabago ba yung sorry mo? Sinubukang lumapit ni Ella sa kanya pero agad siyang lumayo. Yuri. Please. Bakit? Ella, bakit? Sigaw ulit ni Yuri at bumagsak na naman ang mga luha niya. Bakit hindi mo ko pinaglaban? Kusa na lang bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko maiwasan na hindi masaktan sa sinabi niya. Hindi ko din maintindihan kung bakit kailangan niya pang itanong yun. Mahal mo pa rin ba siya? JD. Tawag sa akin ni Kiefer. Agad kong pinunasan ang luha ko. Huminga din ako ng malalim para pagaanin ang bigat. Sa dibdib ko. Tinignan ko siya at nagpilit ng ngiti. Huminga ng malalim si Kiefer at muling humarap kila Ella. Kita ko ang biglang paglaki ng mata niya at pagdiretso ng tayo. Bumilis ang tibok ng puso ko at halos ayaw tumingin sa kanila. Sana mali ang iniisip ko. Kusa at unti-unti nang pumihit ang ulo ko na para bang may sariling isip. Huminto ang mga mata ko sa kanila. Bakit kailangan kong makaramdam ng ganito? May kung ano sa akin ang gustong pigilan sila. Ang gustong paghiwalayin sila. Ang gustong paglayuin sila mula sa pagkakayakap sa isa't isa. Ella Diane. Nage-echo ng sigaw ni Aris. Agad na naghiwalay sa pagkakayakap sila Yuri at Ella. Sabay kaming tumingin si Kiefer kay Aris. Galit na galit ang itsura niya habang unti-unti lumalakad palapit sa kanila. Agad akong lumabas mula sa pinagtataguan ko. Yun nga lang nawala sa isip kong hindi. Nga pala nila alam na andito ako. Tinignan ako ni Yuri na puno ng pagtataka. Jay, ano to? Galit na tanong ni Aris kaya lumipat lahat ng atensyon namin sa kanya. Ano to Ella? Bakas ang takot sa muka ni Ella. Aris. Kekasili. Explain yourself, Dengge. Kahit ako nakaramdam na rin ang takot. Ngayon ko lang siyang nakitang ganyan. Nakakatakot siyang magalit. Tropa-tropa talaga sila. Aris. Sinabi ko ilang sa kanya yung totoo. Paliwanag ni Ella kasabay ng pagbagsak ng luha niya. What for? Sandali siyang tumingin kay Yuri bago ibalik ang paningin kay Ella. May nararamdaman ka pa rin ba sa kanya? Hindi nagsalita si Ella. Kahit ako hinihintay rin ang magiging sagot niya. Pero, parang natatakot din ako marinig yun. Yun ba yung dahilan?
Answer Essie. Galit na utos ni Aris. Hindi. Hindi ganun yon. Sagot ni Ella habang pilit hinahawakan si Aris pero tinatabig lang nito ang kamay niya. Please. Aris. Umiling si Aris at tumingin sa ibang direksyon. Kung paano ang pagkilos ni Yuri. Kanina ay siya na ngayong kilos niya. Ikot sa kinatatayuan at susuklayin ang buhok niya. You told me before. You explained to me clear to me that you will forget your feelings for him. Mahinahong sabi ni Aris habang nakaturo kay Yuri. Then what? The essay is this. Aris T. Patuloy sa pagyak si Ella. Nakiusap ka sakin. Sabi mo iligtas kita kay Kiefer dahil ayaw mong magaya kay Freya. Ibinigay ko ang gusto mo para maging masaya ka. Bigla na lang umiyak si Aris. Mas masakit para sa akin na makita siyang ganito. Mas masakit kesa nang makita ko si Yuri at Kiefer na umiiyak. Kadugo ko pa rin naman siya at minsan din kaming naging malapit. Kaya hindi ko pa rin maiwasan na hindi maapektuhan. Kapalit ang usapan natin na lalayuan mo na ang mga section ina yan. Kakalimutan mo si Kiefer at higit sa lahat ang nararamdaman mo kay Yuri. Huminga siya ng malalim. Pero ano to? Napaupo si Ella sa kakaiyak. Hindi siya makasagot at halos hindi na siya makahinga. Lumipat ang tingin ni Aris kay Yuri at walang pakundangan niya tong sinuntok. Nabigla ako sa ginawa niya at agad na lumapit sa kanila para awatin sila. Bagsak si Yuri at akmang susuntukin na naman siya ni Aris nang humarang ako. Umalis ka. Sigaw sa akin ni Aris sa akin habang pilit ko siyang pinigilan. Umalis ka. JJ. Itinulak niya ako paalis at halos masubsob ako sa sahig. Nagsusuntukan na silang dalawa. Hindi ko alam ang gagawin ko at halos magpaikot-ikot ako. Itulak mo sa fishpond. Tama na. Ano ba? Sigaw ko. Shit lang. Si Kiefer. Agad akong tumingin sa punong kinatatayuan niya. Andun pa rin. Siya at parang nanunood lang ng magandang eksena sa pelikula. Kiefer. Awatin mo sila. Utos ko. Wala siyang reaksyon na lumapit. Akala ko aawatin nila sila pero bigla na lang niyang sinunggaban si Aris ng suntok. Bagsak si Aris at halos mawalan ng malay. Lang niya. Awatin, hindi banatan. Aris. Sigaw ni Ella at agad na tumakbo palapit dito. Sisigawan ko na sana siya pero napatigil ako. Magkaharap si Kiefer at Yuri. Matalim. Ang palitan nila ng tingin at anumang oras ay magpapalitan na rin sila ng suntok. Alam mo. Pero wala kang sinabi sakin. Mahinahon na sabi ni Yuri. Para saan? Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Parang nang iinis ang tono ni Kiefer. Gusto kong pumagit na sa kanila pero baka ako naman ang mapagbuntunan nila. Baka magatungan din ang away nila. Anong sinabi sa'yo ni Haoya? Huminga ng malalim si Kiefer. Alam kong ayaw niyang sabihin. Pero bakit nga ba? Kailangan pang makialam ng nanay ni Yuri. Ilayo ko daw si Ella sa'yo. That's all. Tumingala si Yuri at huminga din ng malalim. Pumikit siya at kinagat ang labi. May ilang minuto din siyang nakaganon hanggang sa Ace. Malakas na sigaw niya at mabilis na naglakad paalis. Susundan ko na sana siya pero nakita ko si Ella na umiiyak at patuloy sa pagyugyog. Kay Aris. Agad akong lumapit sa kanila. Aris. Jay. Hindi siya gumigising. Umiiyak na sabi ni Ella. Tinignan ko si Kiefer. Ganon ba kalakas ang suntok niya para hindi na magising si Aris? Sabi niya hindi daw siya makahinga tapos nawalan na ng malay. Dagdag ni Ella. Kinabahan ako, hindi ko alam kung anong sakit ni Aris pero alam kong may problema. Siya sa baga. Kiefer. Tulungan mo kami. Pakiusap ko. Walang kahit na anong lumabas sa bibig niya. Binuhat niya si Aris ng buong lakas sa likod niya.
Inalalayan namin siya at agad kaming dumiretso sa office ng mga organizer. Hindi kagaya sa amin na tent ang tinutulugan, kwarto ang mismong sa kanila. May bubong, pader, pinto, bintana at aircon. May daya ang nangyayari dito. Bago pa ako magreklamo tungkol sa itsura ng tinutulugan nila, malakas na kalampag sa pinto ang umagaw sa atensyon ko. Daig pa nila Ella ang may kaaway sa lakas ng kalampag niya. Kahit yata sa katabing kwarto dinig ang kalampag niya na yon. Tulungan niyo po kami. Sigaw pa niya. Bumukas ang ilaw sa kwartong kinakalampag ni Ella at bumukas ang pinto. Nakasimangot na nakatingin sa amin ang isa sa organizer. Tulungan niyo po si Aris. Pag-ulit ni Ella at nagbago ang agad ang itsura nito. Sa pag-aalala. Anong nangyari? Ipasok niyo sa loob. Tatawag ako ng ambulansya. Sabi ng organizer. Habang tinutulungan si Kiefer na ipasok si Aris sa loob. Huminto ako pagdating sa pinto. Magiging okay na si Aris. Tatawag na sila ng tulong. Hindi na siguro ako kailangan dito. Agad akong tumalikod at tumakbo pabalik sa palaisdaan. Sinubukan kong isipin kung saan pumunta si Yuri. Hindi siya dumiretso sa site namin dahil parang lumiko siya. Shit! Lumikod isvay as gubat. Mabilis kong tinakbo yung parehong daan na tinahak niya. Madilim at halos wala akong makita pero kailangan ko siyang puntahan. Mag-isa lang siya ngayon, walang kasama at walang pwedeng tumulong sa kanya. Pero asa na siya? Yuri! Sigaw ko pero tanging etso ko lang ang narinig kong sagot. Yuri! Sumagot. Wala pa rin akong naririnig na sagot mula sa kanya. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ko makita ng maayos ang dinadaanan ko kaya halos madapa ako. Hanggang sa meron maliwanag na bagay akong nakita. Agad kong tinakbo yun sa pag. Aakalang si Yuri pero cellphone lang pala. Pinulot ko yun at tinignan. Cellphone ni Yuri too. Tama ang dinadaanan ko. Dito rin siya dumaan. Pwedeng nasa hindi kalayuan lang siya. Yuri! Muling sigaw ko. Sa totoo lang natatakot ako pero mas natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kanya. Asan ka na ba kasi? Tumayo ako at pinagpag ang suot ko at ganun din ang kamay ko. Tinignan ko ulit ang paligid. Naliligaw na yata ako. Kinuha ko yung cellphone ni Yuri sa bulsa ko. Tinignan ko yung oras pero mas naagaw. Nang wallpaper niya ang atenison ko. Picture naming dalawa yon pero hindi ako. Nakatingin sa kamera, samantalang siya todong ngiti. Mukhang sa classroom to kinuhanan. Katabi ko kasi siya at mula sa anggulo at itsura ko, mukhang may klase kami nung kinuhanan niya to. Napangiti ako pero kasabay nun ang pagbagsak ng luha ko. Napaiyak na lang ako ng sobrang lakas. Para akong bata na napaupo at napayakap sa tuhod ko. Natatakot ako. Natatakot akong hindi na ulit makita yung ngiti ni Yuri. Asan ka na ba kasi? Sabi ko at patuloy pa rin sa pag-iyak. Bakit kasi ang gulo? Bakit ganito kagulo? Kala ko tapos na yung sa kanila nila. Kiefer at Ella pero bakit naungkat na naman? Hindi ko maintindihan. Nakarinig ako ng naputol na sanga. Agad akong tumayo at pinunasan ang luha ko. Yuri! Ikaw ba yan? Tanong ko at pilit sinilip kung saan ko narinig yon. Lumakad ako palapit pero habang tumatagal wala naman akong nakikita. Bagsak ang balikat kong huminto. Tang na naman. Inis na sabi ko. Muli akong humakbang para bumalik sa paghahanap pero kamalas-malasan. Bangin na. Pala ang katabi ko at dire-diretsong akong nahulog. Agad akong kumapit sa anumang bagay na pwede kong makapitan. Salamat sa malaking ugat ng puno at nakaligtas ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Shit lang. Near-death experience. Kasalanan to ni Yuri eh. Kingi na kasi. Ang daming drama sa buhay. Kung bakit naman? Kasi sa gubat pa naisipang tumambay. Pwede namang sa hall o kaya sa site namin. Mula-mula la. Kainis.
Pinilit kong itaas ang sarili ko. Nang makapwesto ng maayos, sinilip ko yung ibaba. Ganun na lang ang inis ko nang makitang hindi naman pala kalaliman ang bangin. Maliit na ilog din ang nasa ibaba. Kinapa ko ang bulsa ko para sana kuhanin ang cellphone ni Yuri pero wala na. Agad. Kung kinapa ang buong katawan ko pero wala akong mahawakan na cellphone. Tenjin naman. Tinignan ko yung paligid ko at kinaupuan pero wala din akong nakita. Hangang sa mapatingin ako sa baba. Ano ba? Mukhang nahulog yung phone sa bulsa ko at dumiretso sa baba. Buti na lang at hindi sa tubig na laglag. Wala akong choice kundi ang bumaba doon para kuhanin yun. Kaasar naman kasi. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko. Mahigpit din ang kapit ko sa bawat ugat o sanga na mahawakan ko. Wala akong masyadong makita kaya mabagal ang kilos ko. Nakarating ako sa baba. Muntik pa akong madulas dahil sa mga basang bato. Hinanap ko agad ang cellphone ni Yuri. Sayang to. iPhone din to. Nasa makapal na kumpol ng dahon ko nakita ang cellphone. Kinuha ko yun at pinagpag. Sinilip ko na rin ang oras na dapat kanina ko pa ginawa. 2:46 death na. Mag-uumaga na pero andito pa rin ako sa gubat at naghahanap sa kanya. Shootangi names kasi. Mahanap lang kita. Yari ka talaga. Napatigil ako at natulala. May tao na nakahandusay sa kabilang bahagi ng ilog. Alam kong tao yun kahit hindi ko makita ng maayos. Si Yuri kaya. Agad akong tumakbo palapit doon. Sinulong ko ang ilog at hinayaang mabasa ang kalahati ng katawan ko para makatawid lang at mapuntahan yung tao. Pero ganun na lang ang panlulumo ko nang ma-realize na hindi pala tao yon. Buko pala. Ang akala kong ulo, samantalang sanga naman na may nakapatong na tela ang akala. Kung katawan. Pifta naman. Sigaw ko sa sobrang inis. Naiiyak na naman ako pero hindi na dahil sa takot kundi sa sobrang inis at pagod. JJ. Tawag ng kung sino. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kahit pigilan ko, ayaw na magpaawat ng luha ko. Kaharap ko na siya ngayon, yung taong kaninang iniiyakan ko lang at iniiyakan ko pa. Rin. Yuri. Sabi ko at muling tinawid ang ilog para makalapit sa kanya kung saan ako nakatayo kanina. Mahigpit ko siyang niyakap pero humiwalay din ng malakas siyang umaray sa sakit. Sorry, T. Sabi ko at tinignan ang kabuuan niya. Sira ang damit niya at may nakabalot na piraso ng tela sa braso. Hindi malinaw pero may gasgas ang mukha niya. Mukha ring may crack ang salamin niya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko na puno ng pag-alala. Nahulog ako. Narinig ko kasi ang boses mo. Sinubukan kitang hanapin pero ito. Yung kinahinatnan ko. Paliwanag niya. Napaiyak na naman ako. Saan ka ba kasi nagsususuot? Magdadrama ka lang sa gubat. Pa. Ang hirap kayang maghanap dito. Reklamo ko. Kamot batok siyang nagpilit ng ngiti sa'kin. Sorry. Hindi ko kasi alam na susundan. Moko. Malamang susundan kita. Lalo na't dahil doon sa nangyari. Pahina ng pahina kong sabi. Umiwas siya ng tingin at dumiretso ng tayo. Alam kong ayaw niya pang pag-usapan ang bagay na yon. Bibalik na tayo. Aya ko sa kanya. Kailangan kasing magamot ang sugat niya. Gusto ko ring makibalita sa nangyari kay Aris. Anong malay ko baka malala na pala ang lagay niya. Ang lakas lang kasi ng tama niya, naghamon pa ng away. Nilibot ko ang paningin ko. Hindi ako pamilyar sa parte ng gubat na to siguro kung susundan ko yung ilog pabalik, baka makita ko yung falls kung saan kami swimming. Dito tayo dumaan. Sabi ko habang nakaturo sa likod niya. Nauna akong maglakad sa pag-aakalang susunod din siya sa akin pero napahinto ako nang makita kong hindi siya makalakad ng maayos. Ika-ika ang isang paa niya. Agad akong lumapit sa kanya para akayin siya. Aayos lang ako. Sabi niya. Ayos mo mukha mo.
Sinong niloko mo? Sarcastic na tanong ko sa kanya. Bahagya siyang natawa. Nakaalalay ako sa bawat hakbang niya. Ramdam ko ang pagtitiis niya ng sakit sa bawat pagkilos niya. Napatingin ako sa isang nakatumbang puno. Nagmukha kasing payong ang isang sanga nito na puno ng dahon. Dito ka muna. Sabi ko kay Yuri at iniwan muna siya para lumapit dun sa tumbang puno. Tinignan ko kung pwedeng pagsilungan muna yon. Dahil mukha namang payong yung isang sanga, hindi na siguro masama. Nilinis ko yung paligid at tinanggalan ng dumi at natuyong sanga. Naghanap din ako ng malaking dahon na pwede naming gamiting sapin. Nang matapos ako, agad kong binalikan si Yuri at inakay papunta doon. Mukhang naging pabor naman sa kanya yung silong dahil nakapagpahinga siya. Ayos ba? Tanong ko sa kanya bago maupo sa tabi niya. Maganda din tong silong kapag umulan. Ulan ba? Tumingin ako sa langit. Walang bituin, posible nga na umulan. Wag naman sana. Baka magkasakit kami nito. Lalo kaming hindi nakabalik sa site. Sana lang wag tayo abutan. Sabi niya at sumandal sa malaking troso na nakatumba sa likod namin. Madilim pa rin ang paligid. Naalala ko bigla yung cellphone ni Yuri. Kinuha ko yun sa bulsa ng jacket ko. Buti na lang at hindi nabasa kanina. Cellphone mo. Sabi ko sabay abot sa kanya. Salamat. Pinindot niya yun para umilaw. Agad na tumama sa mukha niya ang liwanag dahilan para makita ko ang kabuuan niya. Puro sugat at gasgas, may namumuoring pasa sa gilid ng mata niya. Hinawakan ko ang mukha niya at hinarap sa akin. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Saan ka nahulog? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ko at agad na inagaw sa kanya ang cellphone niya para ilawan ang iba pang parte ng katawan niya. Ang dami mong sugat. Bukod sa sugat niya sa braso na may balot ng tela, meron din siyang maliit na sugat sa iba't ibang parte ng braso at binti. Oo, okay lang ako. Pagpipilit niya at ngumiti. Wala akong nagawa kundi ang ibalik sa kanya ang cellphone niya. Napasandal na lang din ako sa troso sa likod namin. Ngayon ko naramdaman ang pagod. Gusto kong pumikit kahit sandali pero baka abutan kami ng ulan dito. Sandaling pahinga lang sana ng habol ko dahil nahihirapang maglakad si Yuri. Pwede kang matulog muna. Gigisingin na lang kita. Sabi niya at ngumiti sa akin. Hindi na. Baka abutan tayo ulan. Saka gusto ko ding makabalik bago magliwanag. Nagnod naman siya bilang pagtanggap sa sagot ko. Ano na kaya nangyari kay Aris? Nag-alala ko sa kanya. Hindi ko alam kung dahil sa naging away nila ni Yuri yung naging dahilan ng kawalan niya ng malay o baka yung suntok ni Kev Pakshit. Hindi ingi palagay nagpaalam is kanya. Jay, okay ka lang? Tanong ni Yuri nang mapansin ang biglang pagbabago ng itsura ko. Bakas ang takot at taranta sa akin. Baka hinahanap na ako noon. Malamang nagwawala na rin yon sa kakahanap sa akin. Ano gagawin ko? Gustuhin ko man siyang tawagan, wala yung cellphone ko. Iniwanan ko kanina sa tent. Dahil akala ko hindi naman namin kailangan. Isa pa, walang ring signal dito kaya. Hindi ko rin magagamit ang cellphone ni Yuri. Naman talaga? Bad trip. Sa sobrang inis ko, naisandal ko na lang ulit ang ulo ko sa troso. Pumikit ako. Sandali pero hindi nagtagal kusa na rin akong nakatulog. Nagising ako nang makaramdam ng tumutulo sa mukha ko. Dinilat ko ang mata ko at ganun. Nalang ang taranta ko nang makita kong umuulan. Tinignan ko si Yuri na yakap-yakap ang sarili dahil sa lamig. Bakit hindi mo ko ginising? May halong inis sa boses ko. Agad kong hinubad ang hoodie jacket ko at binalot sa kanya. Hindi siya gumalaw at nagsalita. Kinabahan ako kaya hinawakan ko siya at dun ko lang nalaman na nilalagnat. Napala siya. Yuri! Mainit ka! Sigaw ko at pilit inayos ang pagkakabalot ng jacket sa kanya. Pipano kay ka? Nanginginig na tanong niya sa akin. Okay lang ako.
Sarili mo unahin mo. Pilit kong binabalot ang katawan niya pero nanginginig pa rin siya at nilalamig ng husto. Wala akong nagawa kundi ang yakapin siya para uminit ang pakiramdam niya. Body heat. Bahagya ko ding inihilig ang ulo niya sa lig ko. Patuloy ang pag-ulan, salamat sa silong na to kundi kanina pa kami basang-basa. Kaunting tiis. Makakabalik na tayo sa site. Bulong ko sa kanya. Hindi na siya sumagot kaya malakas ang pakiramdam ko na nakatulog na siya. Gusto ko din matulog. Gusto ko ding ipikit ang mata ko. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan. Tong katabi ko. Pinilit kong labanan ang antok. Biglang umilaw yung cellphone ni Yuri na nasa paanan lang niya. Lumabas ang battery sign, indikasyon na lowbat na. Tinignan ko na. Din ang oras. 4 oras 36 minuto death na. Magliliwanag na. JD. Bulong ni Yuri. Jay. Bakit? Sagot ko sa pag-aakalang gising siya. Tinignan ko siya bahagya pero pikit na pikit pa rin siya. Mukhang nagsasalita habang tulog o kaya man nagdedeliryo dahil sa lagnat. Ipaglalaban kita. Bulong na naman niya at natigilan ako. Hindi ako papayag na mawalan ulit Isiniksik niya ang ulo sa lig ko. Shiteru. Ang sarap pakinggan ng mga sinabi niya. Kahit sinong babae kikiligin kapag ganun ang narinig. Pero hindi ako dahil sa halip na kilig ang maramdaman ko kahihiyan ang nangibabaw sa akin. Hindi ko siya kayang ipaglaban kagaya ng kaya niyang gawin. Kung kaya ko lang turuan. Ang puso, matagal ko nang sinabi o itinuro na ikaw na lang ang mahalin kasabay ng pagtuturo ko ng math problem. Kaso hindi ganun yun. Tanga ang puso, sintanga ng utak ng tao. Kaya hindi rin siya makakapag-aral ng math problem. You're almost perfect in every angel. Handsome, rich, smart, and you can also be consider as a good boy. Yes, you have flaws pero kaya namang ma-adjustan yun. Sa pagiging perfect mo, isa lang ang napagtanto ko. I don't deserve you, someone else. Better does. Napatingin ako sa langit nang mapansin kong unti-unti nang lumiliwanag. Kinuha ko ang cellphone ni Yuri pero nakapatay na pala. Ayoko sanang gisingin siya pero kailangan na naming makabalik. Yuri T. Tawag ko sana habang tinatapik siya. Gising na. Mainip pa rin ang katawan niya kaya sigurado akong nilalagnat pa rin siya. Bahagya. Siyang umungol at umayos na ng upo. Dahan-dahan siyang dumilat. Tara na. Tumigil na rin ang ulan. Aya ko sa kanya. Ako unang tumayo para maalalayan siya. Ewan ko pero pakiramdam ko mas lalo siyang bumigat kesa kanina. Pinipilit siguro niyang hindi magpabigat sa akin kanina pero dahil may lagnat na siya hindi na niya magawa yun ngayon. Tinuloy namin ang paglalakad. Mas mabagal kami kesa kanina. Tuluyang lumiwanag ang langit. Kita nang kita ko na rin ang dumi sa katawan naming dalawa. Pinaghalong putik, alikabok at sugat. Jay, pahinga muna tayo. Nahihilo ako. Sabi niya kaya huminto ako sa paglalakad. Tinulungan ko siyang makaupo sa isang kaputol na troso. Namumula ang muka niya at parang hirap na hirap idilat ang mata. Hinawakan ko ang noo niya at ramdam kong mas uminit siya kaysa kanina. Mukhang tumaas ang lagnat niya. Kaya mo pa ba? Alanganin kong tanong. Umiti siya sa akin para ipakitang okay siya. Kaya. Pahinga lang. Umupo ako sa tabi niya. Sinandal ko ang ulo niya sa balikat ko. Malalim ang bawat paghinga niya na bukod sa dinig ko ay ramdam ko din. Wag naman sana lumala. Bigla na lang may tumunog na tiyan. Taas kilay siyang nag-angat ng tingin sa akin. Kagabi pa huling kain ko eh. Sabi ko habang nakangiti. Bahagya siyang tumawa. Kakain tayo pagbalik natin. Nagnod naman ako. Ngayon na nagpaparamdam ang tiyan ko sa gutom. Kapag nagtagal pa, ako naman ang magkakasakit.
Muling sumandal ang ulo ni Yuri sa balikat ko. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Ayoko naman siyang kulitin dahil nagpapahinga siya. Alam mo ba, Di? Basag niya sa katahimikan. Ayaw ni Haoya na nagkakasakit ako. Sabi niya at mumiti. Lahat naman yata ng nanay. Except yata sa'kin. Lahat din kaya ng nanay gagawin ang ginawa niya? Natigilan ako. Hindi ko alam ang pwede kong isagot dahil hindi ko naman naranasan. Yan kay mama except sa nakialam siya sa usapang kasal namin. Umalis siya sa pagkakasandal sa'kin at tumingin sa malayo. Gusto kong isipin na nagdidiliryo lang siya kaya ganyan ang inaasta niya pero hindi. Hanamichi family is very well known in Japan. Aside from being close relative of the Minister of Japan, they have lots of businesses. They even own an island. Yung feeling ng nanliit ka bigla. Naliit ka dahil akala mo mayaman na yung katabi mo pero mas may iyayaman pa pala. Because of the reputation they never accept din my mother. Bukod sa pagiging half Filipino, hindi rin kilala ang pamilya nila. Masakit sa kanya na bawat kilos niya. Ikinahihiya siya ng buong angkan. Mas naging masakit sa kanya nang malaman niyang maliit lang ang chance na mabuntis siya. Pinagpatuloy ko ang pakikinig sa kanya. Alam kong hindi niya naranasan ang mga nangyari sa nanay niya pero kahit ganun, ramdam kong nasasaktan din siya. Kaya nang mabuo ako, iningatan ako ng husto. Hindi na lumabas ng bahay si Haoya, masiguro lang naligtas ako. Sabi nila, dumating daw ang swerte ng isilang. Ako. Huminga siya ng malalim. Mas iningatan pa nila ko. I'm the prince but never put on throne. I'm the only heirs of Hanamichi clan. Only. May kapatid ka kaya? Ampon lang si Yoichi. Sabi niya kaya natigilan ako. Iha. Inampon siya para punan ang pagkukulang sa pamilya. Kailangan nilang ipakasal ang isa sa amin sa purong lahi ng kilalang Yakuza clan. Kamag-anak pa rin namin siya pero galing sa malayo. Pakshit. Yung nakakapanglumo na nga yung kalagayan ko pero may mas lalala pa pala. Napaka. Bata pa niya pero may nakalaan ng kasal sa kanya. Siyempre hindi na pwedeng ipakasal si Yuri sa iba dahil engaged na siya sa akin kaya si Yoichi ang ipapakasal sa iba. Ang komplikado ba ng buhay namin? Tanong niya at nagpilit ng ngiti. Medyo. Naguguluhan lang ako kung bakit ayaw ng mama mo kay Ella kung tutuusin. Mas matino ang buhay niya kaysa sa akin. Hello. Galing sa broken family here. Hindi siya nagsalita. Bigla na lang siyang tumayo at nagsimulang maglakad. Sinundan ko. Siya agad para maalalayan. Patuloy pa rin kami sa paglalakad at wala pa rin akong naririnig na sagot sa kanya. Pakiramdam ko tuloy meron siyang tinatago sa akin. Naririnig ko na ang malakas na lagaslas ng tubig. Ibig sabihin, malapit na kami sa pinagswimmingan namin. Tinignan ko si Yuri at kita ko ang pagod sa kanya. Agad akong huminto. Magpahinga muna tayo. Baka lumala yung lagnat mo. Hindi siya sumagot. Pasandal siyang nakatayo sa isang puno at nakapikit. Naghahabol. Siya ng hangin at panay ang punas ng pawis niya. Malapit na tayo. Jay. Putol niya sa sasabihin ko. May kasalanan ako sa'yo. Taka akong nakatingin sa kanya at hinintay ang sasabihin niya. May kung anong. Nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Nag-uumpisa na rin akong manginig pero hindi. Dahil sa gutom. Hindi si Tanda ang nagset ng kasal natin. Sabi niya na nagpagulo lalo sa isip ko. Tumanggi na si Angelo nang alukin siya ni Tanda noon. Hindi naniniwala ang matanda na yon sa second chance kaya agad na nawala ang offer. Umiwas siya ng tingin at huminga din ng malalim. Pero nang makarating sa akin ang balita na pabagsak na ang Faircorp, ako na mismo ang nag-alok kay Angelo. Napahakbang ako paatras. Punong-puno ng tanong ang isip ko. Pilit kong nililinaw sa ang mga sinasabi niya. Anong? Ako ang nagset ng kasal na yon kapalit ng tulong sa company ni Angelo. Dahil
Walang makatanggi sa gusto ko, pumayag sila. Kahit ayaw sa'yo ni Haoya, pinilit niya. Kusa na lang bumagsak ang mga luha ko. Pero ang sabi mo dati, hindi mo kayang pigilan ang kasal. Sabi mo sila ang may gusto nito. I lied to you. I'm sorry. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ginawa yun? Dahil mahal kita at hindi ko na kayang matalo ulit kay Kiefer. Mabilis niyang sagot. Gusto din kitang iligtas sa kanya. Pinunasan ko ang luha ko. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon pero mas nananaig. Ang galit sa'kin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang maging sarili. Umiling ako at diretso siyang tinignan sa mga mata. Hindi. Hindi yan pagmamahal. No, please don't say that. Natatakot ka lang matapakan ang ego mo. Pilit kong pinahihinahon ang sarili ko. Natatakot ka lang mapahiya ulit sa parehong dahilan. No, hindi ganun yon. Sige nga. Kung talagang mahal mo ko, bakit apektado ka pa rin ng kay Ella? Hamon. Kung tanong sa kanya, umiwas siya ng tingin at hindi sumagot. Tama ako. May nararamdaman pa rin siya kay Ella. Kahit awang-awa ako sa itsura niya ngayon, hindi ko mapigilan ang galit ko. Itinatali niya ako sa isang bagay na panghabang buhay. Hindi na niya inisip ang nararamdaman ko. Ako naman si tanga, sa takot sa pwedeng mangyari kapag tumanggi ako, pumayag agad. Kahit wala namang kasiguraduhan. Pifta. Ang bobo mo, Jay. Napapailing na lang ako sa mga nalaman ko. Sa kanila nila Ella at sa lintik na kasal. Na yan. Para akong mababaliw sa mga to. Nakarinig ako ng mga taong tila nag-uusap. Tunahimik ako at halos sabay kaming angat ng tingin ni Yuri nang ma-realize naming malapit lang sila. May tao. Halod pa sigaw kong sabi. Dali-dali akong tumakbo pero bumalik din agad nang marinig ko ang malakas na pag-aray ni Yuri. Nawala sa isip kong hindi nga pala siya makalakad ng maayos. Inalalayan ko siya at dahan-dahang naglakad. Tulong! LTS dito. Sigaw ko para matunto nila kami kung sino man sila. Tulungan kami. Mas lumakas ang tila pag-uusap ng mga tao, ibig sabihin malapit lang sila sa amin at palapit pa. Nakahinga ako ng maluwag sa sitwasyon namin. Makakabalik na kami, gusto ko nang kumain at matulog. Dito. Dinig kong sigaw ng kung sino. Sisigaw na din sana ako pero bigla na lang hinawakan Yuri ang pisngi ko. Tuloy. Tuloy at napakabilis ng pangyayari. Hinalikan niya ako. Bahagya ko siyang tinulak pero walang epekto yun. Hindi ko siya magawang itulak ng malakas dahil inaalala ko ang paa niya. Kusa din naman siyang humiwalay ng maramdaman. Ang pagpalag ko sa kanya. Salubong ang kilay kong nakatingin sa kanya. Magagalit na sana ko pero napatigil. Ako nang napansin ang tao sa gilid namin. Huminto sa pagtibok ang puso ko at pakiramdam ko na matay na ako nang hindi ko namamalayan, sana nga patayin na lang ako ngayon na. Kay Kiefer. Titig na titig sa amin kasabay ng masama at galit niyang tingin. Saradong-sarado ang kamao at kulang na lang ay sumugod siya agad sa amin. Kay Kiefer di. Sabi ko at akmang lalapit sa kanya pero bigla na lang siyang tumalikod sa amin at mabilis na tumakbo. Shit! Agad ko siyang hinabol at dun ko lang nakita na kasama pala niya ang ibang ulupong. Huminto ako nang salubungin nila ko. Jay. Sa wakas. Nakita ka din namin. Sabi ni Felix. Na kay Kiefer pa rin ang paningin ko. Kailangan ko siyang habulin. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Pipuntahan niyo si Yuri. Andun siya. Sabi ko habang nakaturo sa pinanggalingan namin. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nila. Agad akong tumakbo para habulin si Kiefer. Hindi ko na alintana ang pagod at gutom. Hindi naman ako nabigo dahil naabutan ko siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Dahan. Dahan akong lumapit sa kanya. Kiefer D. Tawag ko. Bigla na lang niyang sinuntok ang katawan ng puno. Sa lakas ng pagkakasuntok niya,
Naalog ang puno at nagkalaglag ang kaunting dahon. Napalunok na lang ako sa takot. I'll pretend if didn't see anything. Sabi niya at naglakad paalis. Hindi ko alam kung magandang bagay ba yung sinabi niya pero mas nangibabaw ang takot. At pangamba sakin.